non-professional driver's license to professional. Maraming nagtatanong sa ating comment section na papaano mag-upgrade ng non-pro to professional. Pinag-usapan natin nakaraan yung patungkol po sa pag-alam kung non-pro or professional yung ating driver's license. Dun po sa likod ng ating lisensya. Makikita nyo po yan kung nakalagay IPL katulad po ng sa akin. Kung nakalagay po dyan NPL o NPDL, yan po ay non-professional driver's license. Tandaan nyo po, kung nagpapa-non-pro to professional, kung ano lamang po yung code na meron tayo, yun lamang yung ating gagawing professional. Hindi pwedeng nagpa-professional tapos gagawing professional tapos madadagdagan ng code. Iba pong process po yon. Pero pwede nyo pong isabay. Kung ang code lang po natin A1, kung B1, B2, yun lang din po yung pwedeng i-professional. Kung ano po yung existing code. Tandaan po na sa mga motorcycle or yung A or A1, ang atin pong buwan na hihintayin para tayo maging professional from non-pro ay 6 months. Holders of DL codes AA1 who is at least 18 years old may apply for PDL after being a holder for 6 months of non-professional driver's license with the same DL codes. Ayan sinasabi natin, same DL code. Holders of DL codes BB1, B2, 18 din, may apply for PDL after being a holder for 1 year of NPDL with the same DL codes. So, 6 months sa AA1, sa BB1, B2 is 1 year. So, dapat nating tandaan pa. Sa mga may demerit points po, ito po yung tatandaan natin. Kung meron tayong demerit points na 1 or 2 demerit points, hindi tayo basta pwede mag-upgrade. Halimbawa, nahuli ka, nagkaroon ka ng violation, tapos na-settle mo na siya. Kung 1 to 2 demerit points violation, 3 months po hindi tayo pwede mag-upgrade, hindi tayo pwede magdagdag. 3 to 4 demerit points is 6 months. At yung 5 at mahigit pa, after ma-settle, dun magsisimula yung bilang 1 year. Kaya kung may balak tayong mag-upgrade, magdagdag ng code, mag non-pro to pro, iwasan natin magkaroon po ng mga violation. Tapos, i-settle natin agad kung magkakaroon tayo ng violation. Kasi once na-settle mo po yan, dun palang tatakbo yung taon. Kung meron siyang seminar, dapat tapusin natin yung seminar. Sa mga wala namang demerit point, so ligtas po tayo. Kaya kung halimbawa mag-upgrade, mag-iingat na. Mag-iingat sa mga demerit points. Kung kayang mapakiusapan, maipaliwanag yung side natin, gawin natin yung side natin para mapagbigyan tayo dun sa naging violation natin. Lalo na kung yung violation ay idinilalagay yung demerit points sa atin pong driver's license sa portal. Meron kang record sa LTO. Ano naman yung mga gagawin sa LTO? Ito po yung mga i-check, yung qualification. Number 1, physically and mentally fit to operate a motor vehicle. Siyempre, no unsettled traffic violation. Tapos, ang gagawin nyo lang po sa LTO, ito, pass the theoretical examination. Wala na pong practical yan. Bakit po? Kasi, pag tinest kang mag-drive, non-pro na tayo, nag-drive tayo halimbawa, tapos nagpa-pro tayo, syempre, makikita na marunong tayo mag-drive. So, kailangan mas knowledgeable yung ating pong sarili, yung kaalaman sa pagmamaneho. Kaya, ang check po sa mga NPDL na magpapa-PDL ay ang theoretical examination. Pagkatapos po nun, process na. Pag nakapasa tayo dun sa mga qualification at dun sa theoretical examination, professional na yung ating driver's license. Check natin sa likod ng driver's license kung may PL na po yung driver's license. So, dyan nagsisimula yung professional driver's license. Yung C, D, CE, mga professional na po yan. Sunod, pag-usapan natin yan. Sana nakatulong, sana nakapagpaalala na yung pagkuha ng professional driver's license ay dapat may mga tatandaan tayo. Pwede nyo pong ulitin yung video. Kung may tanong po kayo na hindi po naintindihan, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating comment section. At pipilitin po nating masagot lahat yan. Laging tandaan, road and machine care. Magtagubilin at laging maging caring sa ating pagmamaneho. Muli po, maraming salamat po sa Diyos.